Ano man po yan, naniniwala po ako, laging may magandang gagawin si Jesus sa bawat isa po sa atin. Bakit ko po nasabi yan? Ano man po yan. Ako, ano man po yan. Dahil minsan, alam ninyo, tayo po mga Kristiyano, may maganda tayong gising, minsan may pangit. 'Di ba? At alam nyo, subjective po tayo bilang mga tao. Kristiyano kay hindi Kristiyano, subjective. Kung mainit ang panahon, natural, pangit ang pakiramdam mo. Malagkit, may pawis ka, parang mainit, humid ang mabuti nga ngayon, medyo umikot. Kanina, hindi po maganda ang panahon. 'Di ba? Mainit po talaga. So, tapos magulo pa ang paligid mo. Talagang iinit nga ang ulo mo. Okay? Subjective po tayo bilang mga tao. Yan naman ang aking regalo sa inyo na sasabihin ko. Hindi po ako nang huhusga ng tao kung nagalit man, kung nabuwisit man. Nabubuwisit po tayong lahat. Dahil subjective po ang katawan natin. Pero bawat araw po, tandaan po ninyo, hawak ng Panginoong Hesukristo. Si Jesus po ang may hawak ng lahat, no? At hindi ka dapat magilty kung nagalit ka, kung manabuwisit ka, dahil talagang ganyan po ang panahon, no? No condemnation sa mga na kay Christ, okay? At naniniwala ako, gawin mo lang nun, mag-relax ka lang, mag-cool ka lang, no? At naniniwala ako, lalamig uli ang ulo po natin, no? So, makikita po natin dyan, ang diablo gumagawa ng paraan sa kaliit-liitang bagay. Gumagawa po siya ng paraan para i-distract po tayo, para asarin, para buwisitin tayo mga Kristiyano. Yan ang kanyang taktika na pansin ko lang po siya. Pero hindi po siya magtatagumpay kapag alam niya na tayo ay kargado ng mga pangako ng Panginoong Hesukristo na nakasulat sa Bible, no? Kaya dapat lagi tayo nagbabasa ng Bible. Iba't iba ang pandidistract ng diablo. Ayan po ang aking napansin. Sa iba't ibang paraan na pandidistract niya, sa katagalan, napansin ko na rin po na yung kanyang mga estilo ay bulok na. Okay? Kaya naniniwala po ako na bawat araw po, bawat gising is a blessing. Regardless kung anong pakiramdam mo. Kasi subjective nga po tayo. Nandiyan din po yung maglalagay sa Satanas ng yung mga nakaraan natin, yung mga nangyari sa atin sa nakaraan na ayaw na nating balikan, no? Yung ayaw na nating balikan, minsan lumalagay pa dyan sa isipan natin. At yan po ang gusto ko sabihin po sa inyo. May nakalagay po sa Bible, forgetting the past and continue to what lies ahead. Okay, yun po ang nakalagay sa Biblia. At sa Bible lang po tayo. Hindi tayo pwedeng lumihis. Hindi tayo pwedeng pumunta rito. Hindi tayo pumunta sa likod. Sa Biblia lang po tayo. Okay? Ang mga Kristiyano po, nandito po tayo sa mundo, pero hindi po tayo taga dito. Hindi ito ang lugar natin. Hindi ito ang ating tahanan. Alam po natin yan. Ay, may good days, may bad days. It's normal, mga kaibigan. It's very, very normal. Ang tanong na nga lang po ay kung paano mo alam hawakan. Ang tanong na lang ay alam mo ba kung paano yan laruin, alam mo ba kung paano yan gawin. 'Di ba? Kasi dito sa mundo natin, talagang naniniwala ako, pinaghaharian din ito ni Satanas. Pero syempre, Jesus is king over all. Pero tandaan niyo, may binanggit ng Biblia, ang hari ng sanlibutan si Satanas. Okay? Pero ultimately si Jesus po may-ari. Pero ba't sinabi na ng diablo ang ibig sabihin yung sistema, pwedeng hawakan ni Satanas yan. Pero wag tayo magpaka-Satan conscious, magpaka-Jesus conscious tayo. Okay? Kaya iba-ibang paraan distracted, minsan nadidistract po tayo. Nakita ko lang po ito. Bakit ito ang vlog ko po ngayon? Dahil napansin ko po, subjective po tayo. At palaging subjective po tayo, doon pumapasok ang diablo. Doon siya umaatake para i-distract po tayo. Okay? Para yung iba, nasisira ang araw. Pagkatapos, maapektuhan na rin yung pakikitungo sa ibang mga tao. So, wag po nating hahayaan yan na mangyari. Dahil lahat ng yan, pakana ng diablo. Okay? Ang pakana po ng diablo ay magnakaw, pumatay, di ba? Sabi ng John 10:10, pero pumarito ako upang magkaroon kayo ng buhay na ganap at kasiyasiya.
Maliwanag po sa Biblia, yan po ang ministry ni Jesus. Magbigay ng buhay na ganap at kasaya-saya. Pag yan ang naranasan mo, gumising ka ng mapayapa, tandaan mo, si Jesus ang nagiging inspirasyon mo, kaya ganon. Pero pag hindi si Jesus ang nasa isip mo, gumising ka pa lang, disaster agad, delubyo agad. Amen? At ang hindi po maganda dyan, makapaglabas mo, maapektuhan yung relationship mo, kasi mapaaway ka pa. So, i-guard po natin ang mga isipan natin. Dahil dito po, pumapasok si Satanas. Okay? Sa puso natin, din siya makakapasok. Si Jesus na po ang merong control. Okay? Pero yung mind po natin, ginagamit po niya. Kasi, tignan nyo, makikita natin sa paligid natin, pag nakita mo, meron tayo agad reaksyon. Di ba? Meron tayo agad. Pag nakita mo ganyan, pangit, anaasar ka na, sumibangot ka na. So, iyan po ang nakita ko po no? So, kaya yung ibang Kristiyano na under the law, pag ganito po na nako-condemn sila, do not condemn yourself. Hindi ikaw ang may kasalanan yan. Si Satanas ang may kasalanan yan. Okay? We have a new nature. Sabi ng Biblia, if anyone is in Christ, is now a new creation. Panghawakan natin itong mabuti sapagkat ito ang binabanggit ng banal na kasulatan po sa atin. We have now a new nature because of the Lord. At pag si Jesus na ang pinabayaan mong mag-lead sa'yo, naniniwala ako, napakaganda ng mga gagawin niya sa araw na ito at sa mga darating pa. Hindi tayo dapat mangamba, hindi tayo dapat matakot. Okay? So ilan pong gusto ko pong sabihin tungkol sa bagay na yan, at mabalik nga po tayo dito sa Malachi Prophecy dahil ngayon po may conclave na po yung mga pope, ibig sabihin pipili na po ng bagong papa. Meron po nagsasabi kung i-base mo sa Malachi Prophecy na yung magiging successor daw ni Pope John, Pope John po, hindi, Pope Francis po pala, sorry. Si Pope John Paul II po, isa sa pinaka-paborito kong Pope yun kasi mukhang mabait, tsaka very humble, no? Siya po ay sumakabilang buhay 20 years ago, 2005. Medyo nasa kabataan pa tayo noon. At sumakabilang buhay siya noong mga panahon na yon. At ngayon pumalit nga po si Pope Francis. Si Benedict muna tapos si Francis. O ngayon po ang sabi nila, itong papalit daw kay Pope Francis, according sa Malachi Prophecy, ay ang pangalan nito? Si Peter the Roman. Si Peter the Roman daw, ang kanya magiging reign dito sa Vatican o dito sa Rome o sa buong Catholic Church ay magiging daan na raw papunta doon sa pagpapakilala niya sa Antikristo. Hindi po siya ang Antikristo, pero maraming naniniwala na siya raw po yung false prophet. Pero kung titignan mo sa Bible, hindi pwedeng maging false prophet ang isang taga-Rome. Okay? Dahil ang magiging false prophet po talaga Hudyo. Kahit saan mo tignan, kung talagang aaralin mo. Sapagkat meron pong hindi magandang history ang Catholic Church at ang mga Hudyo. Merong isang perception ng mga Jews na hindi maganda para sa mga Catholics, no? Especially sa mga taga-Rome. So, ayan po ang gusto ko pong sabihin. Yun na nga po ba? At iba iniisip-isip yan, no? Ang gusto ko lang pong sabihin sa inyo, sa Bible lang po tayo. Kung ano yung nakalagay sa Bible, doon lang po tayo. Huwag tayong matatakot. Lagi tayong maging positive sa lahat ng bagay. Lagi natin si Jesus ay gawin nating inspiration natin. Jesus po tayo. We belong to Jesus. At huwag tayong matatakot sa kahit ano. Ang takot ay padala ng dyablo. Gusto niya matakot ka, manginig ka, masira ang araw mo. Palagay mo gusto ni Jesus yun? Hindi. Gusto ni Jesus, happy lang po tayo. At kaya yan ang gawin natin, manatili tayong happy lagi dahil yan ang gusto ng Panginoong Jesus. Lagi tayong maging masaya dahil sa Kanya. So marami na po nangyayari sa mundo ngayon. Yes, katuparan ba ng hula? Maybe. Pero ultimately, I don't know. Diba? Pero isa lang po ang alam ko. Jesus is with us. Since we belong to Him, alam natin, kahit anong mangyari, He will never leave us nor forsake us. Thank you. God bless.